Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang resulta ng Publicos Asia Survey. Second quarter survey ito, 2024. Kinantak yung survey noong January 15 to 19. At dito natin makikita ang approval and trust ratings ng Pangulong Marcos Jr. at saka ni Speaker Martin Romualdez, wala na. Mababa na talaga. Comparing nung ratings ng Pangulo nung kauupo pa lang siya nung 2022, napakataas po ang rating niya. Excellent. Mga 80%. Nakalimutan ko na yung exact amount, figure. But napakabango ang Pangulong Marcos Jr. noong 2022. Kasi maganda pa naman ang performance niya, in fairness. Maganda ang performance niya nung una. Kaya nakakaabot siya ng 80%. Excellent. Ito after 2 years ng panunungkulan, napakababa na. And for the first time, bumaba na ang rating niya sa kanyang baluarte sa North Central Luzon. Kasama na rin itong si Speaker Martin Romualdez. Okay. Ang approval rating ng Pangulo, itong second quarter is only 44%. Samantala ang kanyang trust rating ay napakababa, 33%. I think 33%, ano na ito? Hindi na good. Poor ratings na ito. Sobra kalahati ang binaba ng kanyang trust and approval rating dahil nagsimula siya ng 80s. Napakataas. At ito, sa baluarte niya sa North Ilocos Region, including na rin sa Central Region. Comparing nung first quarter of this year, ang kanyang approval rating is 52%. Ngayon, bumaba. 49% na lang. Bumaba siya ng 3 points. What does that mean? Nagsisimula na ang Taga-Luzon, lalo na ang mga Ilocano. Nagsisimula na madismaya sa performance ng kanilang idol. So, inisip ko, bakit nagsimula ng madismaya ang mga Marcos loyalist? Ano? Kasi kami sa pamilya namin, Marcos loyalist kami. True and true. Ang laking pasalamat namin, kaming mag-asawa, no? Dahil produkto kami ng Marcos Sr. Pobreng-pobre kami. Hindi kami makapag-aral kolehiyo. Kailang dahil sa magandang brand of leadership ng Marcos Sr., yung bagong lipunan. Nagpatayo siya ng mga state colleges and universities. Kaya nag-graduate kami, scholar kami ng bayan. Doon, Mariano Marcos Memorial State College, Bacnotan, La Union. Doon. Kaya utang na namin, malaking utang na loob naming mag-asawa sa Marcos Sr. at of course si First Lady Imelda Marcos. Nung napatalsik ang Marcos family noong 1986, napakasakit para sa amin yung nangyari. Nung umupo na ang Cory government na sinisiraan nilang mga Marcoses, sa eskwelahan, may mga textbooks na nagsasabi na masama ang Marcos. Ako, ang ginawa namin, ang aming mga anak, one-on-one. Kami mismo nagsasabi na hindi totoo yung sinasabi sa libro na masama ang Marcos Sr. Sinasabi sa mga anak namin na ito ang ginawa ng Marcos Sr. So, ang mga anak namin namulat na sa katotohanan na maraming nagawang maganda
Marcos Sr. Of course, meron ding masama. Wala namang perfectong leader o tao. So, yun, mga ano kami. Kaya lang, kaya nung panahon ng election 2022 ay talagang all-out support kami sa Junior. Expecting na like father, like son. Kailang wala na after ilang nakita na namin iba ang pamamalakad ng Marcos Jr. So kami wala na. Dismayado. Kaya kung kami nadismaya ito, bumaba na ang rating ng Pangulo sa kanyang baluarte, ayan, it goes to show na dumadami na ang nadidismayang Ilocano sa Marcos Jr. Hindi siya katulad ng Marcos Sr. Okay. Isa pa na nakita kong rason bakit bumaba na ang rating. Itong peligro na hinaharap ng ating bayan dahil sa EDCA, dahil sa foreign policy, dahil sa presensya ng mga Amerikano na dito sa ating bansa. Hindi ako galit sa Amerikano, hindi ako anti-American. Okay? Maraming naitulong ang Amerika sa atin, kaibigan natin ang Amerika, trading partner natin ng Amerika. There's nothing wrong. Kaya ang problema, itong foreign policy, itong rivalry ngayon ng superpower, naiipit tayo. Diyan tayo nagkakaproblema. US, gusto siya ang masunod sa buong mundo. Siya ang world power. Ay ang China, ang Russia, hindi patatalo. Kaya, nagkakaroon ng rivalry. So, ito ngayon, dahil sa foreign policy ng ating Pangulo, na iba eh. Ang ganda ang sinasabi niya nung kampanya pa. Sabi niya, wag tayong padidikta. We must dialogue with China. Tayong dalawa mag-usap, bilateral talks lang. Walang kinalaman ang mga foreign powers. Dahil isang hatching o bahing lang ng superpower, mabubura tayo sa mapa. Ganon ang sinasabi niya nung kampanya. Iba naman ngayon. Nag-iba ang tono. Bakit? Yun ang question mark. Kaya, nung dinagdagan niya ang mga EDCA sites, pumayag siya na magkaroon ng EDCA sa Cagayan and Isabela. Yun na po. Tapos pumayag siya na nagkaroon ng pumasok ang delikadong missiles ng US nasa Ilocos Norte na. Yan na. Nakita na ng mga Ilocano sila ang unang matatamaan ng missiles from China ba o Russia. Kaya yung revelasyon ni Senator Amy, I hope this is true, kasi nag-usap si Senator Amy at itong si Jose Alejandrino, yun, lumabas doon na si Governor Manotoc sa Ilocos Norte, alalang-alala. Baka darating ang panahon, ang unang matutunaw, masusunog, matatamaan yung probinsya niya. Kasi pumayag ang Marcos Jr. na ilagay ang mga missiles ng Amerika dyan sa Ilocos Norte nakatutok sa China. Siyempre ang China nakatutok na rin ang missiles nila sa Ilocos Norte. Ayan. Kaya ang mga Ilocano nagsisimula ng madismaya sa kanilang idolo. Kaya yun ang tawag doon, $1 million question. Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Ang gaganda ng sabi ng Pangulong Marcos nung panalo siya China is our neighbor. China is our
our number one trading partner. We should be friend with China dahil kapit bansa natin. Ngayon, kaaway naman yan ng China. Ano ba yan? Kaya, yan po. Punta naman tayo kay Speaker Martin Romualdez. Nako, napakababa ang kanyang trust rating. 19% na lang. At ang kanyang approval rating, 27%. Baka tanong niya, si BP Sara bumaba rin. Apektado siya dito sa performance ng BBM admin. Next vlog ko na lang bakit siya bumaba. So, let's pray na makaiwas tayo sa sakuna. Kasi napakadelikado ang kalagayan ng bansa natin ngayon dahil sa foreign policy ng ating Pangulo. Sana hindi matuloy yung kinatakutan nating giyera with China na wala man tayong kalaban-laban.